Pag-usapan po natin ngayon itong mga bayarang DDS vlogger mo. Bigyan po natin ito ng reaksyon, itong mga kultong ito. Okay? Kasi amo nila yung kulto eh. Ayan, so tuloy natin. Ang inaano kasi natin ngayon, ang Wait lang. Ito na. ang inaano kasi natin ngayon, ang sinosolve natin ngayon, yung katotohanan. Correct. Ano ang katotohanan? Na laganap at unprecedented na dami ng nakaw ang nangyari dito. Record-breaking Record-breaking. Record-breaking. And unprecedented. Pinakamataas na to. Huwag kang mag-alala. Di ba yung mga magnanakaw yung makukulong na? Ang mga magnanakaw makukulong na. Karamihan, mga kasama nyo. Tuloy. Sige, anong balat mo? Na dollar peso. Yes. 60. Oo. Mga kaibigan, numero lang yan. Pero tataas ang mga bilihin sa susunod na mga buwan. Mararamdaman nyo sa darating na Pasko. Natural, Pasko eh. Alam niya. Mararamdaman niyo daw po ang pagtaas ng bilihin sa darating na Pasko. Natural, Pasko. Anong ini-expect mo? Bababa? Kahit naman sa panahon ni Digong, Pasko, pag Pasko, tumataas naman talaga yung bilihin eh. Kahit sino maging presidente ng Pilipinas, basta Pasko, tumataas yung bilihin. Alam mo, napakabobo mo, Anjo. Napakabobo mo talaga, wala kang bilang. Magtataasan. Pag tumaas ang kasi ang dollar, pag tumaas ang dollar, tataas din ang presyo ng crudo. Lahat na. At pag tumaas ang crudo, lahat na sabay-sabay. Ngayon, ang problema na nangyayari na nakawan ngayon, mga kaibigan, Ano? ang solusyon na doon Ano? is kailangan palitan Palitan ang si presidente. dahil naging lutang po si Anjo Iliana, naging lutang po siya dyan. Ang naisip niya agad na pambawi, palitan na daw po si PBBM. Kaso nga hindi mangyayari yan eh, malabo. Hanggang ano na lang yan, pangarap na lang. Kasi under his watch, kasalanan niya ito lahat eh. He is responsible for everything that happened because he is the president. No, mali. Nangyari ang nakawan nga. Sabi ko, paulit-ulit tayo eh. Panahon ni Digong. At sino yung nag-expose ngayon? Ang presidente ng Pilipinas. Ha? Ang presidente ng Pilipinas na si Pangulong Bongbong Marcos. Pa-shoutout idol watching from Baguio City. Shirley Ekaligtan 19. Shoutout po sa'yo. Ayan na, kita natin itong mga to. Okay, tuloy natin. Pero ito promise ha, hindi lang ito para sa mga Duterte. Bakit may ngungu kayo dyan kasama? Lakihan nga natin ito. Ang ina, hindi tama to. May ngungu po silang kasama dito. May ngungu. Yan po. Paano magsasalita na maayos yan? Paano natin maintindihan yan kung may ngungu kayong kasama dyan? Tuloy. Para sa mga Marcos, Pinklawan, Dilawan, para ito sa sambayan ng Pilipino. Ngayon ha, nakita natin kanina yung mga kabataan bumuboses na kasi ramdam nila. Ramdam nila yung kasinungalingan nyo. Diba? Sino ba ang kabataan dito na nanonood sa akin? Press 1 nga. Ramdam nyo ba? Ramdam nyo ba yung kasinungalingan ng mga DDS Dutae? Ramdam nyo ba? Taas nga yung kamay. Taas. Pa-shoutout po, Bullpoint. Lourdes Clavel. Shoutout po. Or Clavel. Shoutout. Basta Didi, Shets Bobo. Si Eliseo 296. Ramdam na daw po ni Eliseo yung katangahan ng mga Duterte. Tuloy. Na may nawawala sa kanila. Ramdam nila na walang nangyayari sa Pilipinas. Hindi katulad nung mga unang panahon, nung ibang presidente. Hindi, sabihin mo, hindi katulad nung panahon ni Digong. Bakit ng mga unang panahon? Ba't di mo ma-mention si Digong? Katulad ng mga unang panahon. Sa panahon ni Digong dapat yung minimension mo.
Presidente, may makikita ka dyan na ginagawa. May nangyayari ngayon, wala, partner. Talagang, as in, 0-0. Negative pa nga eh. Ghost pa nakikita natin eh. Alam mo, Saka speaking of... madagdag ko lang yung sa mga kabataan. Ah, I'm sure yung mga kabataan naramdaman nila ang sakit, especially those Oh, ramdam nga ni ano eh. Tess Mendoza, si Ilican Del Carmen, ni Ann Aquino, ramdam nila yung sakit ng nararamdaman dahil bubo ka daw, Anjo Iliana. studying in private schools. Oh, bakit? Kumakampi ka sa mga totoong magnanakaw eh. Why? Nung nabalitaan nila na imbis na 1,700 classrooms ang gagawin para sa mga hihirap natin na kababayan all over the country, ang nagawa lang 22. Oh, 22 dahil kasalanan ni Sara Duterte ito. Bakit? Sa mga panahong iyon, siya yung naging DepEd Secretary. Pero dahil nga tamad si Sara Duterte, 'di ba? 22 lang yung nagawa. Sino ba ang DepEd Secretary? Sino ba dapat nakapokus diyan? Si PBBM ba? Kaya nga niluklukad diyan eh. 'Di ba? Inappoint ka. Oh, shout out from Antipulo. Oh, ayan. Oh, jakita na to. Si nagtiwalang pangulo dahil may mga tao na humahawak yung mga nangurakot. Oh, 'di ba? Inappoint ka nga diyan. Oh, bakit Bakit si PBBM pa rin sisiraan nyo? 'Di ba? Oh, 'di ba Silverio Saints or Sanes, tama po ba yung pangalan? Oh. Nilagay ka nga diyan eh. Niluklo ka, so bakit naging 22 lang ng paggawa mo? Tama ka diyan. Jam Castillo, bubong laos. si Dos, grabe. Siyempre, kung ikaw ay Oo. kasing edad nung batang yun, sasabihin mo, nakapunta na ba kayo sa probinsya? Sikip na sikip sila sa classroom. Yes. Butas-butas ang bubong nila. Oh, bakit natulpo yung inyong eskwelahan? Kunyari, concern ka sa classroom na yan, bakit ikaw, yung pamilya mo, nireklamo yung school nyo dahil hindi maganda yung pamamahala nyo? Bago ka magsalita patungkol sa classroom, ayusin nyo muna yung eskwelahan nyo. Dapat sana hindi kayo natulpo noon. Bakit natulpo kayo? Ha? Dahil yung inyong eskwelahan, may problema. Lumalabag. Ha? Nilalabag yung batas. Pati yung karapatan ng mga estudyante, mga tanga. Wala kang karapatan na magsalita about school kung ikaw mismo may problema, yung iyong mga kapatid may problema. Hindi nyo nga maayos yung pamilya nyo eh. Yung problema nyo dyan sa inyong paaralan noon. Diba? Ngayon magbibida-bida kang kapal ng mukha mo at ang kapal ng taba mo sa pisngi mo. Oh. Diba nga? Kaya nga natulpo yan eh. Dahil sa eskwelahan kuno nila. Diba? Saan ba yun? Sa Quezon? Bobo! Alam mo may alam. Tanga naman. Kaya nga tayo gumagawa ng classrooms para lumuwag ito. Isipin mo, yung mga kabataan na kasi... Bakit natulpo yung mga kapatid mo? Sige? Bakit natulpo? Bakit nireklamo sa tulpo yung mga kapatid mo? Oh, newbie ako dito sa channel. Kaka-like and subscribe ko po. Shoutout naman, boss. Ayan, shoutout kay Win Guards Bud Light Sound Sis. Ayan, jakitang kita. Ang haba po ng pangalan mo pero ganda. Sige, tuloy natin. Edad nila, nararamdaman nila yun. Nakawawa naman tong mga nasa probinsya, 1,700 classroom, naging 22. Saan napunta na naman yung pondo? Sana punta na yung mga estudyante. Nandun po kay Tulpo. Nagsumbong. Bakit po napunta doon? Sinong sinumbong? Yung kapatid po nito. Ay, nakukuha ko niyan. Hindi po ako magsasalita about classrooms kung may dati kayong issue na ganyan. 'Di ba? Nakakahiya naman. Wala yan si Anjo kahit kasama niya, nagpapapansin lang. Tatakbo nga daw po ng senador sa 2028. 'Di ba? Piling mo naman may buboto sa kanya. Basta mga artista, walang buboto diyan. Basta artistang tanga, walang buboto. Katulad ni sino nga ito? Katulad ni Philip Salvador, may bumoto ba?
Wala, nilangaw. O, si Jimmy Bundok, may bumoto ba? Wala. Jesus Mariusep. So, ano sa tingin nyo? Sa 2028, mananalo po kaya ito? Ha? Or magiging Philip Salvador lang? O baka naman umipal-ipal lang? Ano sa tingin nyo? Anong reaction nyo sa video ito mga pre? Comment down below para naman po mabigyan natin ng mabasa natin yung inyong mga reaction, mga komento. And syempre, bago po tayo mag-move sa next topic natin, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Syempre,